Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod ug sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Ang mga programang may kaugnayan sa kalusugan ang isa sa mga naging prioridad ng opisina ng Vice Presidente. Kaya naman tuloy-tuloy hanggang sa ngayon ang pagbibigay ng libreng serbisyo medikal ng OVP sa mga Pilipino, lalo na sa mga kapos sa pera. Ngunit ano ba ang proseso sa pagkuha ng medical assistance at ano ang mga kinakailangang dokumento? Narito ang ulat ni Maribeth Adlawan. Totoo ang sabi ng nakararami. Mahirap ang magkasakit. Ngunit para sa mas marami nating kababayan, mas mahirap na atang matapuan ng sakit, lalo na kung kapiranggot lamang ang ipon na pera. Imbis kasi na alalahanin pa ang pagpapagaling, iniisip pa ng karamihan sa atin kung saan kukuha ng pera at kung sino ang maaring lapitan upang maipagpatuloy o di kaya'y may pambayad sa gamutan. Ang iba, pinipiling wag na lamang magpasuri. Sa pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas noong dekada 90, 6 sa 10 mga Pilipino ang may sakit ang binawian ng buhay na hindi man lang napagpasuri sa mga doktor. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, 29% ng Filipino household population ang walang sariling health insurance. Ang hamon na ito ang isa sa mga nais masolusyonan ng gobyerno. Kaya nang pinili ng taong bayan at mahalal bilang Vice Presidente, isa sa mga unang ipinatupad ni Inday Sara Duterte ang paglalagay ng satellite offices sa iba't ibang bahagi ng bansa. May 10 satellite offices sa bansa na nasa Cagayan Valley, Pangasinan, Bicol, Eastern Visayas, Panay at Negros Islands, Cebu, Bohol, Siquijor, Caraga, Western Mindanao, Barm at Davao City. Mayroon ding OVP Extension Office sa Lipa, Batangas at Tondo, Manila. Pangunahing serbisyo ng opisina ang magbigay ng libreng medical assistance. Isa sa mga dumulog sa opisina ng Vice Presidente sa Davao City, itong si Nanay Mercedita. Sabi nito, mahigit 1 buwan nang nakakonfine sa ospital ang kanyang kamag-anak na si Danny. Walang ibang pamilya si Danny. Kaya si Nanay Mercedita ang tagapagpangalaga sa pasyente. Kwento pa ni Nanay, umabot sa mahigit 100,000 ang kanilang hospital bill. Sige na may kuan karon pa lang first time para sa iya. Mula sa Santa Cruz, Davao del Sur, tumungo rin sa Davao City si Lola Emilia upang idulog sa tanggapan ng Vice Presidente ang kanyang problema. Ang dalawa kasing apo ni Lola ay nagka-dengue na halos 1 linggo nang nakakonfine sa ospital. Ayon pa kay Lola, di sila makalabas ng ospital dahil wala silang pambayad. Isip kagawad sa barangay Purunon, Santa Cruz, Davao del Sur, gihimo lang nako ang pagtabang sa katawhan. Kaya nag-plates man ko nga mutabang ko sa tao. So, una nga na ako karon diri ako siyang yuban yan. Pasalamat ta sa kuan ma'am nga naadjud siya dakong tabang ang kanyang assistance kay Ma'am Inday Sara. So, dako mo pasalamat po sa iya. Sama ni karon nga naa siya bill nga 31,000, so sa 5,000 dako na jud kay nga tabang nga gikan sa iya. Salamat big dako ni ana. May pasanman na problema si Lola Emilia. Makikita sa kanyang mata ang saya nang makatanggap ng tulong. Makan salamat. Lagi kay nga nay madaganan sa mga tao ba nga nanginahanglan kay simpre ba walang wala ta mangita mo tabang nato no. Pasalamat lang po ko kay makatabang man siya. Ngay magtabang simpre magpasalamat ta kay dagaan tagtabang, di ba no? Maliban sa hospital bills, tumutulong din ang OVP Davao Satellite Office sa mga pasyente na kailangang sumailalim sa dialysis, laboratory, chemotherapy o di kaya'y operasyon, maging sa mga nangangailangan ng gamot. Namimigay din ng wheelchair ang opisina sa mga nangangailangan. Ngayong taon,
138 na ang nabigyan ng wheelchair sa Davao Region. Ngunit, ano nga ba ang proseso sa pagkuha ng medical assistance sa mga satellite offices? Una, kumuha ng client priority number. Siguraduhin kumpleto ang hininging requirements at dumiretso sa screening area. Pagkatapos ma-verify ang requirement, susunod na proseso ang evaluation, encoding at releasing ng guarantee letter. Huwag kalimutan na ang mga hininging requirements tulad ng orihinal na kopya ng medical application form, social case study report, o certificate of indigency. Pati na rin ang medical records kagaya ng medical, clinical abstract o medical certificate, kopya ng valid ID ng pasyente at ng pinahihintulutang kinatawan ng pasyente. At kung senior citizen naman, kinakailangan na magdala ng orihinal na kopya ng senior citizen ID. May mga diskwento rin para sa mga taong may kapansanan. Sabi ng OVP Davao Satellite, iba-ibang rekisito depende sa klase ng tulong na hiningi ng isang pasyente. Kaya payo ng opisina, mas mabuti na ihanda ng mga ito. Para sa mga chemotherapy, radiation therapy, brachytherapy patients, ang karagdagang requirements ay treatment protocol na mayroong cost breakdown mula sa attending physician. Kung hospital bill ang problema, kailangan ng latest na statement of account. Ngunit dapat ay nakaltas na mula rito ang PhilHealth benefits at iba pang mandatory discounts. Kung nakalabas ng pasyente, rekisito ang updated statement of account at promissory note. Para naman sa gamot, implant o medical equipment at assistive device, kailangan ang price quotation mula sa partner service provider ng OVP o tumatanggap din ng guarantee letter. Sa diagnostic procedure at dialysis, maaring sa pribadong ospital ito isagawa kung wala ito sa mga pampublikong ospital. Para naman sa dialysis patient, kailangan ng certification sa PhilHealth na ubos na mga benepisyo nito mula sa ahensya. At sa wheelchair naman, kailangan ng isang liham o letter para sa pangalawang pangulo o sa opisina ng Vice Presidente. Hinihingan din ng pasyente ng medical record. Ngunit, tatanggapin naman ng certification mula sa attending physician bilang patunay na nangangailangan ng wheelchair ang isang pasyente. Sa mga kasong kitang-kita ang pangangailangan ng pasyente, tatanggapin ang isang litrato. Sa datos mula sa OVP Davao Satellite Office, umabot na sa 2,448 ang nabigyan ng medical assistance sa buong Southern Mindanao. Sa buong bansa naman, 30,743 na mga Pilipino ang natulungan ng OVP simula noong Enero hanggang Abril 25 ngayong taon. Upang mas marami pang matulungan ng mga Pilipino, naglaan ng mahigit 700 million pesos na pondo ang OVP para sa medical assistance. Sa pagsisikap sa pagkamit ng isang progresibong bansa, hindi ito magiging matagumpay kung walang sapat na atensyon sa kalusugan ng populasyon. Kaya't napaka-importante na bigyang pansin ang medikal na pangangailangan ng bawat Pilipino. Sa ating kapwa Pilipino, huwag po kayong mag-atubili. Bukas po ang opisina ng Vice Presidente para sa inyo. Ito po si Maribeth Anlawan. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Sa mga may katanungan o nais dumulog sa opisina ng Vice Presidente, maaaring tumawag sa mga official hotline ng OVP o di kaya personal na pumunta sa opisina ng Vice Presidente o sa pinakamalapit na satellite office sa inyong lugar. Handa pong tumulong anumang oras ang opisina ng Vice Presidente. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentinews.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valenti News o di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino.